Hare Krishna, my name is Madan Mohandas. I'm from Bradzico Village, from Calauan, Laguna. Nag-start ako ng practice ng Krishna consciousness during my college days. Kasi nung college ako, meron akong kasama sa boarding house na devotee. So siya yung nag-explain sa akin kung ano yung Krishna consciousness, ano yung may tutulong sa buhay ko, ganyan. So until isinama niya ako sa temple ng Hare Krishna. Way back, mga 1985 pa yun. So nagpunta kami sa temple. So masyado akong na-impress doon sa spiritual na vibration na na-experience ko sa temple. Ang unang nakita ko sa temple, yung time na greetings, na bubuksan yung altar, and then makakapag-darshan ka sa deities. So meron ding pinapatugtog na music during the greetings, yung Govindam Adi Purusham, yung galing sa Brahma Samhita. So na-attract talaga ako doon sa music, unang-una doon sa music. Yung kanta ni Jamuna Devi Dasi na yung standard ng ISKCON na pinapatugtog every time na mag-greetings. So masyado akong na-attract ng music naman, at saka sa deities. At saka yung mga devotees na nandun. After kasi nung greetings, meron naman Prabhupada Puja. So nararamdaman ko rin yung purity nung temple. So yun yung start ng journey ko dito sa Hare Krishna. Hanggang sa frequently nagpupunta na ako sa temple. Tapos pinipreachan ako ng mga devotee. Tapos sabi nila mahalaga raw na mag-chant tayo ng Hare Krishna. So hanggang sa nag-stay na ako sa temple after a while kasi na-feel ko na talagang dapat mag-associate ako sa mga devotees. Kasi mahalaga rin yung association ng mga devotees. Kasi ang buhay natin, malaki ang impluensya ng mga nakaka-associate natin. So according to the teaching of Srila Prabhupada, yung association, mahalaga. So nag-decide ako na mag-stay na rin ako sa temple para I can have more of the association of the devotees. So nag-practice na rin ako, nag-attend ako ng mga programs, from Mangala Arti, talaga sa gabi, Bhagavad Gita class, Srimad Bhagavatam class. So until I was qualified for initiation. So nag-take ako ng initiation from His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. So that was 1992 when I accepted His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj as my spiritual master. So since then, na-involve na rin ako sa mga traveling sankirtan, napupunta kami sa mga iba-ibang lugar dito sa Philippines, hanggang sa nakaabot na kami hanggang Mindanao, ganyan, hanggang sa norte din, nagpupunta kami. So nagdi-distribute kami ng mga books sa Srila Prabhupada. So in that way, kumbaga, nakakapag-reciprocate ako dun sa mercy na natanggap ko sa guru ko. Kasi binigyan ako ng mercy ng guru ko na makonect ako kay Krishna. So I try to connect also other people sa Krishna consciousness by book distribution. So na-engage din doon ako doon. So marami din kami mga programs na ginagawa to attract people, katulad ng Harinam, ganyan, nagbabajans kami, nagkakantahan kami. Kasi through music then we can attract people na mag-practice din ng Krishna consciousness. Kasi kapag nag-chant tayo ng Hare Krishna at naririnig din ng mga tao, napupurify din sila. Then yun din na magiging start ng kanilang journey. Kasi lahat naman tayo, we're all spirit souls. Originally, we're connected to Krishna. So kapag nag-chant tayo ng Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So nagigising yung ating tunay na consciousness, yung tunay nating identity. Kasi sa present moment, masyado tayo nag-identify dun sa body natin. So by practicing this chanting of Hare Krishna, nagigising yung totoong consciousness, which is Krishna consciousness. So ayun, katulad ngayon, nandito kami sa isang event sa Hippie Fest, Philippines.
para may share din sa mga iba-ibang mga tao, lalo na yung mga kabataan na naghahanap sila kung ano talaga yung way, kung paano magiging happy dito sa buhay na to. Pero actually, ang happiness talaga ay para ang happiness talaga ay malaman natin kung sino tayo. Kasi kung hindi natin alam kung sino tayo, how can we be happy? If we identify with our bodies, ang gagawin natin, i-gratify yung mga senses natin. Kasi ang conception natin is magiging masaya tayo by sense gratification. Kasi naandun ang identification natin. So by practicing Krishna consciousness, marirevive yung totoong consciousness natin. And hindi naman natin sinasabi na i-give up natin yung ating senses. Huwag natin gamitin yung mga senses natin. But gamitin natin in the right way. In a Krishna conscious way. Kasi doon lang tayo talaga makaka-experience ng, lasting na happiness.